Isang mapagpalang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ang siyang sumaating lahat. Sa ating pong patuloy na pag-aaral, dito nga sa ating series na Psalm chapter 23, na kung saan ipinapakita yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos na siya ang pastol at tayo ang kanyang mga tupa. Natalakay natin yung chapter 1 na ang sinasabi nga, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." At ngayon naman sa ating pong pagpapatuloy, yung verse 2, ang sabi niya po rito, "He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters." Kaya nga sa ating pong pag-aaral ngayon, ang pinakakaisipan ng ating pong pagtalakay, our shepherd gives us rest. Ito yung kailangan nating lahat, na kung saan ang pastol ng ating buhay ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kaya nga ang sabi niya ng verse, uulitin ko lang sa pagkakabasa, "He makes me lie down in green pastures, He leads me beside the still waters." Ano nga ba ang kapahingahang ito? Para makita natin ang tunay na kapahingahan, hinati ko ang pag-aaral na ito sa dalawang bahagi. At yung unang bahagi, ang sinasabi niya, why people don't rest. Gusto natin ng kapahingahan. Sino ba naman ang ayaw ng kapahingahan? Pero bakit maraming mga tao ang hindi nakakaranas nitong kapahingahan o yung rest? Kung ating titignan ang ilang mga kaisipang ito, una, dahil sa materialism, wanting to have more things, na gusto niya na magkaroon pa ng marami pang mga bagay. Mayroon na nga tayo and then gusto pa nating madagdagan. Ito nga yung tendency natin, yung tinatawag nating materialism. Kaya nga ang problemang ito, yung tinatawag nating pagiging sakim o yung pagiging gahaman. At sa mga taong ganoon, tandaan natin, walang kakontentuhan at dahil nga doon ay walang nagiging kapahingahan. Yung pangalawang reason daw ay envy, pagkainggit. At ito naman yung wanting to be like others, na wala ng ibang ginawa kundi maging katulad ng iba. Palagi nating inihahambing ang ating sarili sa iba at hinahanap yung ating sarili sa iba. Kaya nga, pagod na tayo kagagaya sa iba. Ipinapakita ngayon dito na pwede rin namang maging factor iyon kung bakit hindi nagiging mapayapa o walang kapahingahan ang isang tao. Yung pangatlo, ito yung pride, wanting to impress everybody. Ang gusto niya ay mabigyan ng kasiyahan o kaya magpakitang gilas o kaya naman ang gusto niya yung palaging sasabihin ng tao na ginagawa niya ang lahat para i-impress ang lahat ng tao. Napakahirap po nun at hindi nga natin kayang gawin kung ang ating motive ay para magpakitang gilas dahil na rin sa ating kayabangan. Tandaan natin walang kapahingahan at tayo ay humahantong sa kapaguran. Talaga namang ang mga tao ngayon, kung ating titingnan, hapong-hapo na sa mga bagay na ito. At yung isa pa na nakita ko, ito yung worry, na kung saan wanting to control or do everything. Gusto niya, hawak niya ang lahat o kontrolado niya ang lahat. Politika, ekonomiya, kontrol niya yung asawa niya, kontrol niya yung kaibigan niya, kontrol niya yung mga tao sa buhay niya, nasa paligid niya, at kontrol din niya yung lahat ng mga tao hanggang maaari. Gusto niya, alam niya ang lahat, kaya nag-worry siya kung hindi na niya hawak, kung hindi na niya nalalaman, kung hindi na niya kayang kontrolin kahit yung panahon. Kaya nga sa taong ito, balisa at walang nagiging kapahingahan. Mga kaibigan, mga kapatid, saan tayo sa apat na yan? Sana wala, di ba? Kaya nga kung ating pong titignan sa ating pong pag-aaral, ito yung unang bahagi. Bakit ang mga tao ay walang kapahingahan? Dahil nga sa mga aspetong ito. Pero sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ikalawang bahagi nito, ipapakita rin naman natin yung katotohanan, God's way to rest. Ano nga ba yung kaparaanan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kapahingahan? Kasi ito yung kanyang gusto. Katulad nga nung talata natin na nagsasabi sa verse 2 ng Psalm chapter 23, He makes me lie down in green pastures, He leads me beside still waters. Mayroon pa po akong isang verse na gustong tingnan natin. Ito naman ay doon sa Psalm chapter 127 verse 2. Hindi dapat
pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, sapagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Gusto kong ipakita ah, yung nakabigay ng emphasis dito na pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Totoo po na ang ating Panginoon, na ang pastol ng ating buhay, gusto rin niya talagang iparanas sa atin yung kapahingahan, at ang Panginoon ang siyang makapagbibigay nito sa atin. Ang tanong, paano? Tingnan natin itong mga kaisipan sa ating pong pagtalakay. Ang una, remember our value to God. Ito yung kaisipan. Remember our value to God. Dapat nating makita gaano nga ba ako kahalaga sa ating Panginoong Diyos. Tingnan natin ito doon sa talata sa Luke chapter 12 verse 6 at 7. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Kumbaga ganun lang kamura o ka-cheap yung ibon na maya, ang sinasabi nung verse na ito. Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Kahit itong mga maliliit na ibon na kung saan napakamura ng kanyang halaga, pero ang point ni kahit isa sa kanila, hindi pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. Pansinin po natin ang verse 7. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Isipin nyo, itong ating mga buhok ay alam ng ating Panginoon. Ito na yung mga maliliit na detalye ng ating buhay na hindi na nga natin binibilang ang ating buhok dahil nonsense para sa atin. Sa sobrang liit ng detalyeng iyan na hindi na natin concerned kung ilan nga ba yung bilang ng aking buhok, kung mayroong bagong tubo, kung marami yung nalagas. Ipinapakita ngayon dito na itong mga maliliit na aspeto ng ating buhay ay alam ng ating Panginoon. Ganun siya ka-concern sa bawat isa sa atin. At ang sabi niya, kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ano yung point? Gaano kakahalaga? Napakahalaga natin sa Panginoon. Higit pa tayo doon sa mga ibon, na kung yung mga ibon na ito ay hindi pinababayaan ng ating Diyos, how much more ikaw, how much more tayo, na hindi niya tayo kailanman pababayaan. Ganun kahalaga ang bawat isa sa atin. Dapat nating maunawaan, ito yung sinasabi diyan na remember our value to God. Kahit yung maliliit na detalye ng ating buhay, katulad ng bilang ng ating buhok na hindi nga natin alam, pero alam ng ating Panginoon. Kasi nga, mahalaga ka sa Kanya. Sabi pa nga ng talatang ito, sa James chapter 1 verse 18, niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Tayo ay naging anak ng Diyos sa madaling salita. Pansinin po natin yung kasunod. Upang tayo'y maging pangunahin, maging una, first. Isipin nyo, tayo ay ginawang anak ng Diyos, and then upang maging pangunahin, upang tayo ang siyang maging first, higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Imagine niyo sa napakaraming nilikha ng Panginoon. Lahat ay nilikha ng ating Panginoon para tayo ang number 1, maging priority, maging top sa mga nilikha ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung ating titignan, ganun kakahalaga, ganun tayo kahalaga sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga nung isang kaisipang ito, our worth is not based on our work. Ang ating halaga ay hindi nakadepende sa ating trabaho. Minsan sinusukat natin yung tao, ano yung trabaho mo, magkano ang sweldo mo. Palaging ganun, di ba? Pero tandaan natin, hindi ganun ang sukatan ng Panginoon. At ang sinasabi niya ngayon dito, our worth is based on who God is. Sino nga ba ang Diyos? At ang kaisipan, who I belong to. Kanino nga ba ako napapabilang? O sino nga ba ang may-ari ng aking buhay? At ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nasa panig ng Diyos, tayo ay nasa pamilya ng Diyos, and then napakahalaga mo. Napakahalaga ng bawat isa sa atin. At kung mauunawaan natin yung ating tinatawag nila quote-unquote ito na identity natin, alam ba nyo, magkakaroon tayo ng rest. Minsan kasi napaka-insecure ng tao. Di ba? Yung insecure na kung saan dapat mayroon ako mapatunayan, dapat maging ganito ako, dapat maging ganun ako. Di ba? Dapat palaging mayroon tayong kailangang i-prove
sa mga tao para makita yung ating halaga. Pero sa Panginoon, hindi. Napakahalaga mo. And then, dahil doon, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Ito po yung una. Remember our value to God na ikaw ay napaka-precious ang bawat isa sa atin. Pangalawa, enjoy what we already have. Tandaan natin, kailangan nating i-enjoy yung mga bagay na mayroon na tayo. Minsan kasi, palagi nating hinahanap yung wala tayo. Talagang hindi mo makikita yun Kasi wala nga Ang point, tiyak mayroon mga bagay na nasa iyo na. At ito yung mga bagay na kailangan nating i-enjoy. Hindi nga natin makita yung wala sa atin dahil wala nga Kaya nga ang kaisipan, i-enjoy na natin yung mga bagay na mayroon tayo. Kasi kung ating papansinin, katulad ng sinasabi ng talata, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom. Pansinin natin, ito yung basic nating ginagawa at pakinabangan. Pansinin natin ito. At pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Kailangan natin i-enjoy. Halimbawa, nagtrabaho tayo, i-enjoy natin. Ang point dito ay balance. Siyempre, bago mo ma-enjoy yung mga bagay na mayroon ka, kailangan ka munang magtrabaho o maghanap buhay. Kasi paano mo nga makukuha iyon kung hindi natin ito pinagpaguran? Katulad ng sinasabi dyan. Pero kung ano man yung mga bagay na ating pinagpaguran, pinagtrabahuhan, parang gano'n, and then kailangan din nating i-enjoy. Balance ang buhay. Kumbaga, mayroong income, mayroong outcome. Mayroong mga bagay na kung saan magiging maayos, may sistema para, syempre, ma-enjoy natin. At ito yung isang paraan para tayo ay makaranas ng tunay na rest o yung kapahingahan sa ating mga buhay. Kasi kung palagi namang trabaho ng trabaho, wala nang pahinga. Magkakasakit at mamamatay rin naman. Kung palagi namang pahinga at pahinga, ano naman yung kakainin? Dapat din namang maging balance nga. Kaya nga, ma-enjoy natin yung mga bagay na mayroon po tayo. Huwag na nating hintayin na magkaroon pa tayo ng lahat. Kasi hindi naman natin makukuha ang lahat ng bagay bago tayo mag-enjoy. May mga ganong kaisipan Dapat maging ganito muna ako, makuha ko muna ito, bago ako maging masaya. Paano man kung hindi na natin nakuha? Ang tanong, hindi na ba tayo magiging masaya? Kaya nga kung ano man yung mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon, and then enjoy what we already have. Alam kong may mga bagay na mayroon ka na kailangan mo lang gamitin para ito rin naman ay ating mapakinabangan. Tingnan natin yung pangatlo, seek God first. O kaya naman yung salitang seek God first ay start with God. Sa ating buhay, mga kapatid, palagi tayong magsimula sa ating Panginoon. Palagi nating unahin ang Panginoon para magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating mga buhay. Kasi kung ating pong papansinin ito sa Matthew 6:33, familiar na talata sa ating lahat, but seek first the kingdom of God. Unahin natin ang kaharian ng Diyos and His righteousness, and all these things shall be added to you. Bisan kasi ang gusto natin, Lord, ibigay niyo muna yung aking pangangailangan saka kita uunahin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, unahin natin siya and then ibibigay niya ang ating mga pangangailangan at mararanasan natin ang rest. Sa ating buhay, minsan nahuhuli ang Panginoon. O kaya nakakalimutan na ang Panginoon sa sobrang busy natin. Kaya nga ang isang napakagandang sinasabi dyan, simulan natin ang ating araw sa Panginoon, and then siya ang bahala na mag-iingat sa atin, magpo-provide at magdaragdag, and all these things shall be added unto you. Siya ang bahalang magkakaloob ng ating mga pangangailangan. Hindi ba't mayroong kapayapaan, yung mayroong kapahingahan na nais natin sa ating buhay dahil alam natin na mayroon tayong Diyos na kung saan patuloy na magkakaloob ng mga bagay na ninanais ng ating mga buhay. Seek God first or start with God. At yung letter T, sa pagpapatuloy natin, turn to Jesus. Ito yung rest. Turn to Jesus. At ang sabi nga sa familiar verse na ito sa Matthew 11:28, come to me. Bali si Jesus ang nagsasabi nito, lumapit kayo sa akin, ang sabi ni Jesus. All you who are weary, yung mga nababagabag o kaya namumroblema o napapagod, parang ganun yung idea ng weary na napapagal sa Tagalog ang pagkakasalin niya, and burden, yung mga nabibigatan, yung may mga pasan-pasan na mga suliranin sa kanyang buhay.
and I will give you rest. Mga kapatid, ang Panginoon mismo ang nagsabi, kung tayo ay lalapit sa Kanya, ilalapit natin ang ating mga bigatin, mga suliranin, at ang sabi ng Panginoon, I will give you rest. Kumbaga, exchange, di ba? Na kung saan yung ating mga pasan, ibibigay natin sa Panginoon, at yung kapahingahan naman, ang ipagkakaloob niya sa atin. Ang tanong, sinasarili mo pa ba? Ito na yung panahon para ilapit natin sa Panginoon at ang kanyang pangako, I will give you rest. Turn to Jesus. Ito ang tunay na kapahingahan na hinahanap natin. Kaya nga kung ating pong titignan sa ating pong pag-aaral ngayon, na makikita natin yung apat na ito, rest, at ang sinasabi niya, remember our value to God, enjoy what we already have, pangatlo, seek God first or start with God and turn to Jesus. At ang kapahingahang ito ay tunay nga po nating mararanasan. Sana natutunan po natin ito at patuloy po tayong dumulog sa ating pastol ng ating mga buhay. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat dahil kayo nga po ay nagmamalasakit sa amin. Salamat po dahil gusto niyo nga pong ipadama, iparana sa amin ang kapahingahan. Lord, ito nga po ang aming samot panalangin. Yung kapahingahan ng aming katawan, ng aming emosyonal na buhay, maging sa aming spiritual, Lord, kapayapaan ang siyang patuloy nyo nga pong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil ito ay masusumpungan namin sa inyo na pastol ng aming buhay at sa aming paglapit sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kung ano man po, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan, suliranin, pangangailangan, o karamdaman, o anumang mga concerns namin sa personal na buhay at family, Panginoon, nais nga po namin itong ilapit sa inyo. Pagpalain nyo nga po kami. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you all po.